na dapat igalang ang karapatang pantao ng lahat. Para po sa amin, oras na para mag-resign itong si Pangulong Aquino dahil isa siyang human rights violator. Kung isipin po natin, kung ikaw ay isang tao may paggalang sa karapatang pantao, hindi mo isusubok sa bingit ng kamatayan, actual na kamatayan ng iyong tauhan para lamang habulin ang isang sinasabing high-value target. Hindi po natin isasakripisyo, hindi lamang po ang 44. Katulad ng nasabi ng ating kasamang Dr. mula sa Mindanao kanina, mas marami pang mga sibilyan, mga guro nating kababayan ang nabuwis ng buhay para lamang sa kapritsyo ng isang presidente sumusunod sa utos ng kanyang bossing. Sa katunayan po, itong Pangulong ito ay napakarami pa pong mga kasalanan sa paglabag pantao natin. Kung matatandaan po natin, yung ating pong mga health workers, ang ating Morong 43 na napakatagal itutulong, ay patuloy pa rin walang hustisya sa kasalukuyan. Hindi umuusad ang kaso, hindi tinatahak ng matuwid na daan. Yung pong ating mga estudyante, actually kaklase ko po, si Karen Impeño, si Sir Nick Galapan, na hinuli at binukot, hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin nakakalaya, hindi pa rin nakakalabas at hindi pa nililitaw. At yung pong numero unong perpetrator, si Palparan, ay hindi pa rin nabibigyan ng tamang parusa sa kanyang mga ginawa. Isa pa po dito, maliban po dito sa mga binanggit nating mga sikat na kaso, kailangan po natin alalahanin. Bilang presidente, mayroon pong pananagutan itong Pangulong ito sa libo-libong mga mamamayan nating na-displace ng kanyang kawalan ng tamang plano sa kung paano susolusyonan ang mga suliraning ito. So we believe that this president is incompetent. Pinapatakbo lamang po niya ang ating bansa sa pamamagitan ng isang barkadang niluklok niya sa Malacanang. Hindi siya po siya nagdidesisyon ng para sa atin. At muli nakikiisa po kami sa lahat pa ng mga dahilang nabanggit na ng mga organisasyon dito. Para po sa atin, para po sa kapakanan natin lahat, kailangan magbitiw ang Pangulong ito bago po siya patansikin. At para po mas maging maayos ang solusyon natin lahat para sa atin. Maraming salamat po. Kung kami po ay nagkakaisa na ang Pangulo natin ay unfit to lead as President because he is bereft of all the qualities necessary to lead a nation, and he is already bankrupt in a sense na wala po siyang mandato na dahil ayaw niyong panagutan yung mga dapat niyong panagutan. At ang panawagan po namin ay Aquino resign now bilang prescription. Ano naman po yung ipapalit? Kami po ay sumusuporta sa panawagan ng formasyon ng isang People's Council for National Unity, Reforms, and Peace. Bakit po People's Council? Dahil po marami po ang nagsasabi, hindi na isang leader ang pwedeng ipalit. Dahil masyadong maraming kakulangan ng ating sistema para buuin po ang isang mas demokratikong proseso. Bakit po siya national unity? Ang isa pong kagat na kailangang harapin ay linawin ang usapin na nangyaring insidente sa Mama Sapano at panagutin po ang lahat ng dapat managot doon. Sino man yan. Pangalawa po, bakit po reforms? Dahil nabanggit na po ng mga kasama natin, napakarami po ng kailangang baguhin. Pangunahin po dito, magiging isang gawain po ng konsehong yan ay baguhin, paunlarin ang electoral processes natin upang ang mga tunay na kumakatawan sa interes ng taong bayan ng siya pong mahalal. Tatanggalin na rin po yung mga institutionalized forms of corruption like IDAF and DAP. Isa pa po, nabanggit na dito, kailangan paunlarin po ang mga batayang serbisyong ibinibigay sa ating mamamayan. At ramdam na ramdam po ng mga naririto sa harapan nyo ngayon dahil bahagi po kami sa iba't ibang antas at sanga ng pamahalaan na dapat sana ay nagbibigay ng sapat na serbisyo, ngunit hindi po namin magawa dahil imbis na napupunta po sa amin sa mga hospital o mga institusyong kinakatawan namin ay nabubulsa pa ng iba't ibang mga tao. Kailangan din pong harapin na ngayon yung malawak na suliranin sa ibang antas ng ating ekonomiya. Yung kakulangan ng lupa para sa magsasaka, ang usapin ng industrialisasyon. Kalalabas lang po na patuloy na sinasabi ng pamahalaan natin na umuunlad ang ekonomiya. Pero kinikilala rin po maging sa international na ang growth na nararanasan ng Pilipinas ay non-inclusive. Hindi siya tumatago sa karamihan ng mamamayan. Yan po ay kagyat na kailangan ng harapin at baguhin. Panghuli po sa usapin ng reforms ay yung pakikirelasyon natin sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos. Kailangan pong i-review natin sa usaping batayan ng prinsipyong soberanya yung ipinasa
pinasok sa atin ng mga kasunduan katulad ng Visiting Forces Agreement at yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Dahil po yan ay kontra-mamamayan sa aming tingin. Bakit po peace? Matagal na pong tinalikuran ni Pinoy, bagamat meron siyang pahapyaw na usapin pakikipag-peace talk sa MILF. Hindi lang po MILF yung kailangang harapin sa usapin ng kapayapaan. Ano? Kung makikita po natin, kahit mismo kahapon may discussion kami at ang mga kapatid po natin Muslim ay nagsasabi na hindi lang po MILF ang kailangang harapin kung sa usapin ng issue ng mga Moro. Marami pong iba't ibang grupo dyan. Kailangan inclusive. At hindi lang po yan. Kailangan ibalik ang usaping pangkapayapaan sa National Democratic Republic of the Philippines. At harapin po bakit patuloy na nagkakaroon ng digmaan sa bansa natin. Dahil hindi po hinaharap yung talagang ugat ng armed conflict. Hindi po pwedeng isang law lang yan, katulad ng DPL, na sasapul na dapat. Kailangan suriin po talaga. Kaya kami po ngayon ay nagsususok sa usapin ng People's Council for National Unity, Reforms, and Peace. At kami po bilang kinatawan ng health sector ay nakikiisa rin po sa iba't ibang sektor na nananawagan ng ganyang formasyon na kumikilala na ang pinakamaganda pong kapalit sa problema natin sa pamunuan ngayon ay hindi lang isang tao, kundi kumakatawan sa iba't ibang interes na kumakatawan din po sa iba't ibang